ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Una sa lahat, kapatid, ay idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din idalangin po natin sa Panginoon na kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ng maikling oras po natin ngayon. Ang usapan po natin ngayon, kapatid, ay tungkol po sa ano po ang dapat mapaniwalaan ng bawat isa sa atin na pinaka mahalagang bagay, dahil sa ating pagkakaalam na kung mayroon naman na paniwalaan ng isang tao na mahalagang bagay ay kanyang pinagsusumikapan maipagkaloob sa kanyang sarili. Kaya makikita po natin ang iba't ibang pagsusumikap ng bawat isa sa atin na wala pong layunin ng bawat isa maliban lang sa dahil sa yun ang kanilang pinaniwalaan na mahalagang bagay na dapat nilang ipagkaloob sa kanilang mga sarili. So, marami po nagkakaiba ang paliwanag ng mga tao, nagkakaiba ang pag-uunawa ng mga tao tungkol po sa ano po ang pinakamahalagang bagay na dapat mapaniwalaan at dapat mapagsumikapan at dapat maipagkaloob sa ating mga sarili. Nagkakaiba ang paliwanag o pag-uunawa ng bawat isa. Para po tayo makasigurado ay ang dapat po natin mapangawakan ay yung hindi po tayo, sino po ang magbibigay ng paliwanag na kung saan ay hindi po tayo magsisisi at hindi po tayo magkakamali sa kanyang sa ating pangangawak sa kanyang anuman ibinigay niya na paliwanag. So magkaiba po, kapatid, magbigay ang dalawang bagay na ito ng opinion o advice o payo. Ang unang nagbibigay ng payo tungkol po sa bagay na ito, ibig sabihin yung ano po ang dapat mapaniwalaan ng bawat isa sa atin na pinakamahalagang bagay, ay katulad natin na isang tao. Katulad natin na isang tao. So ang isang tao, tayong mga tao, isa po sa mga katangian natin, minsan tayo ay nagiging tama ang ating naipapaliwanag. Minsan naman ay magkakamali po tayo. Magkakamali po tayo. Pangalawang nagbibigay ng advice o opinion o payo ay yung mismo tagapaglikha. Yung mismo tagapaglikha. Alam po natin ang sino man ang nararapat alam po natin yung mismo tagapaglikha, siya po ang nararapat magiging Panginoon. At isa po sa mga katangian ng sino ang nararapat magiging Panginoon, siya po ay hindi nagsisinungaling, siya po ay hindi nagkakamali. Kung ano man ang kanyang sasabihin na ito po ang pinakamahalagang bagay, iyon ang katotohanan. Iyon ang katotohanan. Kaya ang kanyang nasabi, halimbawa, yung kung ang ating papakinggan o aalamin
kung ano po ang naipaliwanag o nasabi ng Panginoon na napakahalagang bagay na dapat mapagsumikapan ay tungkol po sa kanyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Tungkol po sa layunin sa kanyang paglikha sa atin. Dahil sa iyong ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, sino man ang sumunod sa kanya, siya po yung taong matatawag na naunawaan niya ang pinakamahalaga, yung napakahalagang bagay. Siya po yung taong matatawag na napagsumikapan niya, maipagkaloob, maibigay sa kanyang sarili ang pinakamahalagang bagay. Bakit po? Dahil sa ang mismo na isabuhay niya, ang mismong nasunod niya ay yung layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. So ano pa ang makakahigit sa mga makakahigit na gawain sa gawain na bilang pagsunod sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin? Wala. Kahit tayo ay mag-iisip ng mga, halimbawa, sasabihin po natin, ito ang magandang gawain, ito po ang kahit buksan natin ang ating pag-iisip, ay walang makakahigit sa kagandahan o kaigihan ng gawain ng bilang pagsunod sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Ibig po sabihin, ay pwede po natin masabi na ang mga tao sila po ay nasa dalawang grupo, nahati sa dalawang grupo. Mga tao na ang kanilang sinusunod ay ang kanilang sariling pagnanasa. Pangalawang grupo naman ay ang mga tao na ang kanilang sinusunod ay anuman ginugusto ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanila. Kaya ang masasabi po natin na magtatagumpay sa dalawang grupo na ito, kapatid, ay sino man sa kanila ang kanyang nasunod ay yung ginugusto ng Panginoon na layunin ng kanyang paglikha sa atin. Yun ang matatawag po natin na mga taong naunawaan po nila ang isang bagay na napakahalaga o pwede natin sabihin na pinakamahalagang bagay. Sila po yung mga taong na pwede natin sabihin na naibigay po nila, na pagsumikapan nila kasama ang pagbibigay nila, naibigay nila sa kanilang mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, ang kanyang tunay na kabutihan. Dahil sa yung nagawa nila, ang maikling oras nila dito sa mundong ibabaw ay bilang pagsunod sa ninanais o bilang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Magkaiba ang dalawang klaseng pagsunod. May tao ang kanyang sinusunod ay kanyang sariling pagnanasa. May tao naman na ang kanyang sinusunod ay ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. At ang mainam sa dalawang pagsunod na ito ay yung pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, sino man ang lumikha sa atin at lumikha sa lahat ng mga linikha. Kaya malinaw na sinabi ng Panginoon sa banal na Quran, "Afaman kana mu'minan kamang kana fasiqa la yastawun." Malinaw ito. Pwede natin, tapat na ito na pangawakan po natin tungkol po sa paghahanap ng katotohanan. Tungkol po sa ano po ang masasabi po natin na napakahalagang bagay. Tungkol po sa ano po ang dapat natin sabihin sa ating mga sarili na ito ang dapat mong pagsumikapan, ibigay sa iyong sarili. Ano po ang kahulugan sa sinabi ng Panginoon? Afaman kana mu'minan. Ang taong siya po ay nagkaroon ng
paniniwala. Afaman kana mu'minan, ang taong siya po ay nagkaroon ng tamang paniniwala sa kagustuhan ng Panginoon, kamang kana fasika, ay katulad ba ng tao na siya po ay hindi nagkaroon ng tamang paniniwala sa Panginoon? Magkaiba po. Ibig po sabihin, ang kahulugan sa sinabi ng Panginoon, magkaiba ang kalagayan ng dalawang tao na ito. Ang tao ang kaniyang sinusunod ay ang kanyang paniniwala sa kagustuhan ng Panginoon. At pangalawang tao, yung taong ang kanyang sinusunod ay ang kanyang sariling pagnanasa. Magkaiba. Saan po sa dalawang tao na ito na masasabi po natin na siya po ay nasa tama? Siya po ay nasa wastong kalagayan. Siya po ay nasa wastong pamamaraan. Siyempre, ang masasabi po natin na masasabi po natin na ang nasa wastong pamamaraan sa dalawang tao na ito ay sino man sa kanila ang kanyang sinusunod ay ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Dahil mismo, kapatid, ay ang Panginoon, isa po sa kanyang katangian, hindi siya magsisinungaling. Pangalawa, hindi siya magkakamali. Pangatlo, siya ang higit na nakakaalam kung ano ang ikakabuti ng kanyang mga linikha, at siya po ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakasama sa kanyang mga linikha. So, iyon ang kahulugan sa kanyang sinabi, sa kanyang sinabi sa Suratul Mulk, sa madaling kahulugan, ang Panginoon na siya po ang nakakaalam sa lahat ng ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ang ibig po sabihin ay ang Panginoon, siya mismo ang nakakaalam kung ano ang ikakabuti po natin. Siya mismo ang nakakaalam kung ano po ang makakasama sa atin. So ibig po sabihin, ang taong nais niyang makasigurado na ang kanyang matahak ay yung daanan papunta sa tunay niyang tagumpay, tunay niyang kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya, sundin ay ang anuman ng ginusto ng Panginoon o naibigay na advice ng Panginoon para po sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Wala pong ginusto ng Panginoon na layunin sa kanyang paglikha sa atin, maliban lang siya po ay ating makilala. Makilala po natin na siya ang karapat-dapat magiging Panginoon. Pangalawa, makilala po natin na siya po ang karapat-dapat sambahin. Hindi na sapat na nakilala po natin na siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon at hindi po natin isama yung paniniwala natin sa Kanya na siya po ang karapat-dapat sambahin. Kaya ito po ang dahilan kung bakit mayroon tayong napapansin ilan sa mga halimbawa mga Muslim na sila po ay gumagawa ng mga gawain na tayo ay hindi natin matatanggap. Parang ang masasabi po na maling gawain, masamang gawain. Dahil saan po sila nagkakamali? Hindi sila nagkakamali doon sa paniniwala sa Panginoon na siya po ang sa kanilang paniniwala sa Panginoon na siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Doon po sila nagkakamali sa pangatlong pagkakaunawa o pangalawang dapat maunawaan o makilala sa Panginoon ay tinatawag na ang paniniwala na siya po ang karapat-dapat sambahin.
Dahil sa iyong pangalawa, ibig sabihin yung paniniwala sa Panginoon na siya po ang karapat-dapat sambahin, iyon ang tamang pamamaraan para po natin maisuko ang buong buhay po natin sa kagustuhan ng Panginoon. Ang taong nakayanan niya na isuko ang kanyang buong buhay sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po yung taong naunawaan niya ano po ang isang bagay na napakahalaga. Siya po yung taong matatawag na naunawaan niya ano po ang dapat niyang pagsumikapan, ibigay niya sa kanyang sarili. So, hindi magagawa ang isang tao ang ganitong kalagayan, katayuan, hanggat hindi niya isama sa paniniwala niya sa Panginoon na siya ang karapat dapat magiging Panginoon. Isama niya yung siya po ang karapat dapat sambahin. Dahil po ang pagsamba sa Panginoon, kapatid, ito ay hindi lang isang uri. Hindi lang gawain ng puso, kundi katulad ng paliwanag ng mga scholar, umaalam na ang pagsamba ito po ay maikikilos ng ating mga puso at ito ay maikikilos ng ating mga bibig at ito din ay maikikilos ng bawat parte ng katawan. Kaya ang taong matatawag na totoong alipin ng Panginoon, ay siya po yung taong naisuko niya ang kaniyang puso sa kagustuhan ng Panginoon. Siya po yung taong naisuko niya ang kaniyang bibig sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Siya po yung taong naisuko niya ang bawat bahagi ng kaniyang katawan sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. So, ito po ang taong matatawag na tunay na alipin ng Panginoon. Hindi yung taong hanggang doon lang siya ang kanyang naisuko sa kanyang Panginoon ay yung gawain ng kanyang puso. Pero yung gawain ng kanyang bibig, gawain ng kanyang dila, hindi na naisuko sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya mayroon tayong mapapansin na ilan sa mga kapatid na mga Muslim na kapag siya ay magsasalita, ay hindi po natin magugustuhan. Nandiyan ang panlilibak, nandiyan ang paninirang puri, nandiyan ang pagsisismis. Lahat po ito ay pananalita na salungat sa pinaniwalaan ng ating mga puso. So, ang nararapat, ulitin ko po, ang tunay na alipin ng Panginoon, siya po yung alipin ng Panginoon na naisuko niya ang kaniyang puso sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon at naisuko niya ang kaniyang dila, bibig sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon at naisuko niya ang bawat bahagi ng kaniyang katawan sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Ito po ang pinuri ng Panginoon na kalagayan ng isa niyang alipin. Sa kanyang sinabi, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ano po ang kahulugan sa kanyang sinabi? وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. Sino ang makakahigit? Sino ang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamamaraan sa buhay? وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Sa taong naisuko niya ang buong katawan, sarili niya sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Alam po natin, ang katawan sarili natin mismo ay nandito ang ating mga puso, nandito ang ating mga bibig, nandito ang ating iba pang bahagi ng ating katawan. Kaya, ang ibig po sabihin, sino po ang makakahigit sa kagandahan, kaigihan ng kanyang pamamaraan sa buhay sa taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Walang makakahigit sa kanya. Dahil sa ang klaseng tao na ito ay ang kanyang kalagayan. Kapag siya ay gagawa ng isang gawain, ito po ay
titingnan niya. Ano ba? Ito ay kanais-nais sa Panginoon. Kapag nakita niya, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi niya itutuloy. Kapag siya ay magsasalita, pag-isipan niya muna kung ano po ang kaniyang bibigkasin na salita. Kapag nalaman niya ay ang sasabihin niya ng salita ay ito po ay hindi kinalulugdan ng Panginoon, hindi niya itutuloy. So gano'n din, bawat kilos ng bawat bahagi ng kaniyang katawan ay pag-isipan niya muna. Ang una-una niyang hahanapin o itatanong sa kanyang sarili, ang gawain ba ito ay kalugod-lugod sa Panginoon? Kapag nalaman niya, kalugod-lugod, kanais-nais na sa Panginoon, sa kanya ituloy isagawa. Kaya kapag nalaman niya, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ay ihihinto niya, hindi na itutuloy ang pagsasagawa sa isang gawain na ito. Kaya ito ang maikling paliwanag na sino man ang gusto niyang ipagkaloob sa kanyang sarili ang tunay niyang tagumpay, tunay niyang kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. At ang pamamaraan para maisuko po natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin ay isuko po ng tao ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng mga uring pagsamba sa Panginoon, itong lahat ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Ang ibig po sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kanais-nais o kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga gawain sa Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga pananalita sa Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon. Ang mga pag-uugali, mga pag-uugali sa relihiyon ng Islam, ito po ay lahat kinalulugdan ng Panginoon. Kaya malinaw na ito po ay naipaliwanag ng Panginoon na lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kanyang kinalulugdan. Sa kanyang sinabi, "Warabitu lakumul Islam madina." Sa madaling kahulugan, aking kinalulugdan para sa inyo na pamamaraan ng inyong buhay dito sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan sa Islam. Kaya ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, walang makakahigit sa kaigihan ng kanyang mga gawain. Walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pananalita. Walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pag-uugali dahil sa lahat ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Isingit po natin ito, kapatid. Bakit po natin nasabi na walang makakahigit sa lahat ng kanyang mga gawain o mga pananalita o mga pag-uugali? Dahil sa dalawang klase ang nasa dalawang klase ang mga gawain na ginagawa ng mga tao. Isang klase is isang klase na gawain na ito po ay ginagawa ng mga tao ay ang gawain na ito po ay ang nakakagusto lang sa gawain na ito ay katulad natin na isang tao. Kahit sabihin po natin na mabuting gawain na ito. Kahit sabihin po natin na mabuting gawain na ito, dahil sa ang nakakagusto lang sa gawain na ito ay katulad natin ng isang tao, ay maari ang papakinabang po natin o mapapakinabangan natin sa isang mabuting gawain na ito ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, mapuputol yung pakikinabang natin sa mabuting gawain na ito. So pangalawang klaseng gawain na nagagawa ng isang tao
ay yung gawain na ang mismo tatanggap sa gawain na ito ay ang Panginoon. Magkaiba yung dalawang gawain. Yung gawain ang tumanggap, nakakagusto sa gawain na ito ay katulad natin isang tao, at yung gawain na ang nakakagusto, ang tumanggap sa gawain na ito ay ang Panginoon. Nasabi po natin yung gawain na ang nakakagusto o tumanggap sa gawain na ito, katulad natin ng isang tao, ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan. Hindi katulad yung gawain na mabuting gawain na ang tumanggap at nakagusto sa gawain na ito ay mismo ang Panginoon. Higit pa sa mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw ay patuloy pa rin na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So saan ang mas mainam sa dalawang mabuting gawain na ito? Yung gawain na hanggang dito lang sa mundong ibabaw ang pakikinabang po natin sa Kanya, o yung mabuting gawain na higit pa sa mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw ay mapapakinabangan po natin doon sa kabilang buhay. Ang dapat po natin, ang hindi napansin na pagsumikapan ng karamihan ay yung gawain na ito po ay mapapakinabangan po nila dito sa mundong ibabaw, at higit sa lahat ay mapapakinabangan nila doon sa kabilang buhay. Magkaiba. So, ano po ang masasabi po natin na gawain na mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw? Higit sa lahat ay doon sa kabilang buhay. Ang gawain, siya yung gawain na kinalulugdan ng Panginoon. Siya yung gawain na ang mismo tatanggap sa mga gawain na ito ay yung Panginoon. Siya yung gawain na ang makakagusto mismo sa mga gawain na ito ay ang Panginoon. Dahil sa kapag tinanggap ng Panginoon ang isang gawain natin, kahit sabihin po natin na ito po ay napakasimpleng gawain, masasabi po natin na kapaki-pakinabang na gawain, at masasabi po natin na sobrang napakahalagang gawain. Bakit? Dahil sa ang mismo tumanggap sa gawain na ito ay ang Panginoon mismo. Kaya mayroon po nabanggit sa isang hadith na sinabi ni Propeta, na ikwento ni Propeta Muhammad, na mayroon isang lalaki na ang dahilan kaya po siya papasa sa kabilang buhay. Ano po ang ibig sabihin na papasa sa kabilang buhay? Siya po ay makakapasok sa paraiso. Ang dahilan daw kaya siya makakapasok sa paraiso dahil sa simpleng gawain na kanyang nagawa. Ano po yung simpleng gawain na kanyang nagawa? Yung pinainom niya ang isang aso na siya. Ang aso na ito ay siya ay nasa matinding pag-uuhaw. At pinainom niya na ginawa niyang intensyon ay para bilang pagsamba sa Panginoon, at ito ay tinanggap ng Panginoon para sa kanya at ginawa ng Panginoon dahilan upang siya ay makakapasok sa paraiso pagdating natin sa kabilang buhay. Tingnan po natin, napakasimpleng gawain, pero dahil sa ang tumanggap sa gawain na ito ay masasabi po natin na sobrang napakahalagang gawain. Masasabi po natin na kapaki-pakinabang na gawain. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon sa una natin binigkas na talata, afaman kana mu'minan kamang kana fasika, ang taong siya po ay naniniwala sa tunay na Panginoon, kamang kana fasika, ay katulad ba ng taong hindi naniniwala? Magkaiba silang dalawa. Kaya naipaliwanag po natin ano po ang gusto ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, ano po ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, yung tinatawag na pagsamba sa Kanya, at yung tinatawag na pagsamba sa Kanya ay lahat po ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong gusto niya tahakin ang daan ng papunta
sa tunay niyang kapayapaan, tunay niyang kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili yun ng Islam. Paano po natin maisuko ang ating mga sarili? Sarili yun ng Islam, ito po ay sa pamamagitan ng pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng isang gawain, yung tinatawag na pagsasaksi. Tiyakin po natin ano po ang pagsasaksi na ito po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil sa may pagsasaksi na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po sa Kanya ang tatlong bagay. Dapat po natin ito hindi makalimutan. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila o mga bibig. Hindi na sapat naniniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. May sinabi ng mga scholar, kahit naniwala ang ating mga puso, pero kung ito ay hindi natin bibigkasin, ay hindi tayo matatawag na naniniwala o sumaksi ng tamang pagsasaksi. Maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na bawat parte ng ating katawan, wala silang maikikilos na gawain, maliban lang sa mga gawain na naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kaya kapag nabuo natin ang tatlong bagay na ito, naisabuhay po natin yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon at naisabuhay po natin yung unang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim. Ang ibig po sabihin na Muslim ay isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon at ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamumuhay. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Salita ito ng Panginoon. Walang makakahigit. Sino ang makakahigit sa kagandahan, kaigihan ng kanyang pamamaraan o mga gawain sa taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Kaya ang taong nakapasok sa relihiyon ng Islam, siya po ang taong matatawag na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng kanyang sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa kanya. Siya din ang matatawag na taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ipagkakaloob ng Panginoon para sa Kanya ay kahit noon napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito. Tao tayo, likas sa atin ang pagkakasala. Sino ang hindi magkakasala sa atin? Pero kahit noon napuno natin ang pagkakasala, hindi mabibilang ang nagawa nating pagkakasala dahil sa tayo ay nagbalik loob sa kanyang sa ating Panginoon, ay lahat ng nagawa po natin ng pagkakasala, lahat ito ay ipagpapatawad ng Panginoon para sa atin. Ibig po sabihin, buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa nating pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya ito po ang dapat mapaniwalaan ng bawat isa sa atin na napakahalagang bagay. Ito po ang dapat mapaniwalaan na dapat pang mapagsumikapan ng bawat isa sa atin at ipagkaloob niya sa kanyang sarili. Kaya
kung mayroon tayong nalaman, na unawaan na napakahalagang bagay, ay ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil sa mismo tayo ay nakakaunawa, naniniwala na hindi natin hawak ang ating buhay. Maaari hindi po tayo aabot sa mga susunod na mga araw, mga panahon. Kaya kung mayroon tayong nalaman na unawa na isang bagay na napakahalagang bagay, ay huwag natin palampasin, samantalahin po natin ito. So ganito lang kapatid, sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ganito kapatid, ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ang ibig po sabihin na nag-iisa, wala siyang katambal at wala siyang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya maraming Panginoon. Dahil sa kung dalawa ang ating Panginoon, magugulo po tayo dahil sa tiyak at sigurado sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kung magkakaagawan sila ng kagustuhan, ano ang magugulo po tayo? Ang isang Panginoon gusto niya tayo ay pumugi, yung isang Panginoon gusto niya tayo ay pumangit. Ano ang mangyayari sa ating mga mukha? Kaya isa po sa katangian ng karapat-dapat magiging Panginoon, karapat-dapat sambahin, ay yung walang katambal. Ito po ang kahulugan. So, bigkasin po natin ito sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo kapatid. Ikaw ang pinili ng Panginoon na ipagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil po sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ang kanyang pinili sa kanyang mga linika dahil sa mahal ka ng Panginoon. So wala po kaming nararapat sabihin sa iyo kapatid, maliban lang sa congrats sa iyo kapatid.